Masayang araw mga ka-PL. May nakita po akong kumakalat ngayon sa social media mga kababayan na ang tanggapan di umano ng Tingog Party List mga kababayan na nasa Davao City ay nagsara na. No? Pagkatapos po ng halalan, nagsara na. Tuloy, ang tanong ng ating mga kababayan na taga Davao, baka kaya daw nagsara mga kababayan dahil tapos na ang halalan at nanalo na sila. So, hindi na ho nila kinakailangan pang mamudmud ng ayuda sa mga taga Davao para iboto ho sila sa halalan. Tapos na nga yung halalan. Di ba? So, ito po ang balita, mga kababayan. Pati tuloy itong nag-repost nitong balitang ito, napatanong ho, mga kababayan. Ito, basahin ko po muna yung kanyang caption. Kalahati Bisaya, kalahati Tagalog, English po ito, mga kababayan. Pero, syempre, tulad po ng dati, Bisaya, itatagalog ko po para maintindihan po ng ating mga kababayan. Ito po ang sabi, gisara ang office sa Tingog dinhi sa Davao City. So, sa Tagalog, mga kababayan, isinarado na lang po ang opisina ng Tingog dito, ayan, sa Davao City. Pero ngayon, wala ako sa Davao, mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Manila. So, ang nag-post ko nito, malamang taga Davao, kasi sabi niya dinhi or dito. No? Tuloy ko. Pasabot, di na sila manghatag o hinabang sa mga taga Davao City. Tagalog, ibig sabihin, hindi na di umano sila mamimigay ng tulong sa Davao City o sa mga taga Davao City, mga kababayan. Yan po ang yan po ang tawag ito, ang caption ng isang netizen, mga kababayan, na taga Davao. Ito pa. Confirm, mga kababayan. Confirm naman nila na di mapalit ang mga taga Davao. Confirm naman nila na di mapalit ang mga taga Davao. So, na-confirm na daw ng Tingog, mga kababayan, na hindi kayang bilhin ang mga taga Davao. Close shop dayon. Sarado na agad daw ang shop, mga kababayan. Ito pa. So, paano to? Yan. Dahil ang mga taga Davao City hindi nyo kayang suhulan, close shop na. Is this the kind of public service we deserve after bring milk every single time? Ayan. Our taxes is among the highest in Asia, yet we only saw visible proof of where the taxes went during the PRRD admin's time. Ayan, nakita nyo naman siguro sa, ayan, yung pinakita ko sa inyo, mga kababayan. Hindi ko maituro kasi isang kamay ko may hawak na cellphone, wala akong tripod. Ito ho yung mismong tanggapan ng Tingog, mga kababayan, sa Davao City. Ayan, kita nyo naman siguro, di ba? Ang nakalagay dyan, basahin ko dito sa cellphone ko, temporaryong sarado o sarado na. Ayan. Yan ang tanong lang naman ng mga taga Davao, mga kababayan. Temporaryo lang ba o nagsara na sila? Hindi na ba nila kailangan mamudmud ng ayuda dahil nanalo na sila? O talagang wala silang plano ipagpatuloy ang kanilang serbisyo, para sa mga taga Davao? Yun lang naman ang tanong, di ba? Ganun lang, mga kababayan. Ito pa, serbisyo o pamulitika lang? Yun ang tanong. Yun ang mabigat na tanong doon, mga kababayan.
Ano ba talaga, Tingog? Sabi ng mga taga-Davao o tanong ng mga taga-Davao, serbisyo ba ang gusto ninyong ihatid sa mga taga-Davao o pamumuliti ka lang? Kasi nung papasok ang halalan para kayo ay tumakbo at manliligaw, nangihingi ng boto, no, sa tao, hindi lang sa Davao City, napakasigasig. Nakikita ho natin yan, mga galaw nila, mga kababayan. Ayuda dito, ayuda doon. Hindi ho ba? Ngayon, nanalo na, tapos biglang walay na. Ito ba'y temporaryo lamang, kaya mga kababayan, na sarado sila o talagang isinarado na po nila ang kanilang tanggapan sa Davao City? Yan ang tanong dyan. Kasi maliban po sa Davao City, mga kababayan, hindi lamang po sa Davao nagsara ang tanggapan ng Tingog Party List. Alam niyo ho kung saan. O eto, ipakita ko rin sa inyo, mga kababayan, para klaro ho tayo na kung ito ba, kung ang tanong ba ng mga taga-Davao totoo, serbisyo ba talaga ang gusto nila para sa lahat, or pamumuliti ka lang? O ito pa, mga kababayan, hindi lang po sa Davao City nagsara, maging sa Tacurong City ho. Tanggapan po nila sa Tacurong, Tacurong City, mga kababayan, nagsarado na rin. Ayan, pinakita ko sa inyo. Mula po yan sa Sunstar Davao, mga kababayan. Ito, basahin ko. Tingog Party List, a key political ally of House Speaker Martin Romualdez, has suspended operation at its Tacurong City Service Center, mga kababayan. Saan daw po? Sa Tacurong City. Nagsara sila. Dalawa pa lang po yung nakita ko, mga kababayan. Paano kung halos lahat po ng tanggapan nila sa buong Pilipinas nagsara din? So, hindi ito yung hinahanap o kinakailangan ng ating mga kababayan na pagpanirbisyo sa taong bayan. Di bagay kapag ka nanalo, mas lalo mong pag-iigihan yung pagserbisyo mo sa tao. Bakit nagsara? Sa bagay, ang nakalagay, mga kababayan, baka ano to, baka temporary lang to o hindi. Basta, ito ho, tuloy ko yung basa. Tingog maintains a network of over 200 satellite offices across the country. Mantakin nyo yan, mga kababayan. Meron pala silang tanggapan na bumibilang ng 200. Paano kung yung 200 na yun, mga kababayan, ay nagsara din? Nasaan yung serbisyo? Tumakbo man kaya para makapagserbisyo sa taong bayan. Bakit nagsara? Kakapanalo nyo pala nga. Gamitin nyo naman yung pondo ninyo para makatulong kayo sa kapwa, hindi yung tutulong kayo. Yung papasok lang ang halalan, pagkatapos wala na. Parang ginatasan nyo lang ang taong bayan. Parang kailangan natin gumilos, mamigay ng ayuda para makakuha tayo ng boto. At pag nanalo tayo, tama na. Ganun ba yun? Nagtatanong lang po, Nagtatanong lang. Ito yung announcement nila, mga kababayan, Tingog Center Tacurong. Ayan, basahin ko dito sa cellphone ko. Announcement. Please be informed that we have suspended our office operations until further notice.
We apologize for any inconvenience this may cause. Sila na ho mismo may sabi ha. At galing po ito sa Sunstar Davao ang binabasa natin mga kababayan ha. Hindi lamang po ito galing sa mga netizen na mga makaduterte. At hindi naman ito paninira dahil talaga naman totoong nasarado na sila. Pero hindi mo ito ang inaasahan ng mga kababayan natin. Ang gusto ho ng ating mga kababayan, sino ka man, ano ka man, tumakbo ka, nanalo ka, dahil ang hangarin mo nung ikaw ay tumatakbo, serbisyo sa taong bayan. Ngayong nanalo na, biglang magsasara. Nasaan ang serbisyo? Parang parang sinasabi nyo lang nung kayo'y nangangampanya na tutulong tayo sa ating mga kababayan. Pag nanalo tayo, pag-iigihin pa natin yung ating serbisyo. Lalakyan pa natin ang mga ayuda. Nanalo na. Wala na. Ang tanong ho dito mga kababayan, temporaryo o panghabang buhay na ito sarado? Okay? Pagkantabay po tayo sa mga update at ganap sa kanilang tanggapan mga kababayan. At kapag magbukas ulit sila, syempre ibabalita po ulit natin para yung mga kababayan natin na nangangailangan po ng serbisyo sa kanila, makakahingi sila ng tulong o makapagbigay ulit sila ng serbisyo at obligado naman nilang gawin yan kasi pera din po ng taong bayan ang mga ipinamimigay nila, hindi po sariling kanila. Di ho ba? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Abangan niyo po mga kababayan, Birrada Aguila. Be blessed.